Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Komentohan po natin, ito pong kumakalat na po at pinag-uusapan po sa social media. Lalong-lalo po yung mga testigo po ng EJK dyan po sa Dahid, mga kababayan. Ayon po sa ating mga kababayan ay nagtataka daw po sila dahil ayon daw po sa defense, yung nagsasalita po ron sa ICC, ang karamihan daw po ng mga nabiktima daw po nito ng war on pulburon ay mahihirap. Mahihirap daw po. Pero nagulat po ang ating mga kababayan. Nung magpunta po ron sa ICC sa The Hague, sa Netherlands, ay grabe po ang mga bag. Ang mga dala-dala na bag na tumatay yung testigo ngayon ay nagkakahalaga po ng 100,000, mga kababayan. Isa kang mahirap na Pilipino na katulad natin, mga kababayan, dinaig mo pa ang mga kababayan nating OFW na hindi halos makabili ng mamahaling mga branded na bag. Pero yung mga nasa Pilipinas at biktima raw po ng war on pulburon ay merong bit na mamahaling bag. Yan kaya ang katas? Katas kaya yan ng galing kay Tonyo? Umano? Katas kaya yan ng galing kay Flaviano? Umano? O galing kaya yan sa $2 million ayon sa ating mga Marine? Pakinggan po natin mga kababayan ang sinasabi ng ating mga kababayan dito po sa mga luxurious na bag na dala-dala po ng mga witness daw po dyan sa ICC. Tingnan po natin itong kumakalat. Pakinggan po natin. Komentuhan po natin. What were the conditions of the victims targeted by Mr. Duterte's anti-drug campaign? How poor and marginalized were his victims? The victims targeted by Mr. Duterte's anti-drug campaign were from low-income, high-density communities. In an urban setting, this meant that some victims live in an area of about 69,000 persons per square kilometer during the relevant period. A typical floor area of the house of a victim in these high-density communities was about 6 square meters. For some victims, their house was as small as the area of 2 tables in this courtroom. Tama po yan mga tambay. Sinasabi po ng ating kababayang vlogger. Alam naman po natin yung mga kababayan. Kahit naman po ang mga OFW ay mahihirapan pong bumili ng ganyang kamamahaling bag, mga kababayan. Hindi po ba? At yan po ay mukhang galing po dito yan mga tambay. Mukhang galing po yata dito. Dahil sila po yata nag-asikaso dyan. Kasama po yata itong maingay na si Flaviano na binabanggit po ng mga Marines, ng ating mga ex-Marines. Pakinggan po natin si Flaviano, mga kababayan. Ask you directly because Mga kurakot! Ikulong lahat! Ayaw, di ma. Few moments later. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay talinga ni Father Flavi Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Hindi kaya galing kay Flavi, mga kababayan, at galing po sa taong bayan na nagdaan po kay Saldico. Lahat daw po ng gastos ng EJK families, kamukha po ng pinag-uusapan ngayon sa social media, ay galing daw po kay Saldico at binigay kay Flavi. Kasama kaya ito doon sa pag-uusap at doon sa budget na binigay kay Flavi ang napakamamahal na bag, mga kabayan? Grabe po kamahal ng mga bag. Hindi po natin kayang bilhin yon kung tayo po'y mahihirap lamang. Mga kabayan, never natin mabili basta-basta yon.
Kaysa ibili natin ng bag, ibibili na po natin ng pagkain para sa ating pamilya. At syempre po, pagka ganyan po, ibang klase ka. Hindi po ba? Ito po mga kabayan, ang bag na pinag-uusapan na po yan sa social media. Yan po ang mga tumatayong testigo po ron na sinasabi po ni Attorney Levy Baligod na mga kinausap ni Plaby ang mga pamilya na biktima ng EJK. Mga kabayan, gaano po kamamahal? LB, biro niyo po, Louis Vuitton, LB, mga kabayan, nakakahalaga ng 111,000. Yung isa naman, nakakahalaga ng 258,000. 288,000. Isang bag. Tapos yung isa naman po, nakakahalaga ng 101 to 110,000 pesos, mga kabayan. Grabe, no? Pambihira. Ang gaganda ng mga bag. Mga Louis Vuitton o Louis Vuitton. Mga kabayan, ibang klase. Mga kabayan, at hindi naman po nila pwedeng sabihin yan. At kung yan po itatanggi ng mga tao na ito po mga testigo na ito, na sinasabi po ni Attorney Baligod na lahat po ng pondo na nakuha ni Plaby para kausapin ng mga biktima, pamilya ng biktima ng EJK, ayon kay Attorney Levy, mga kabayan, na napakalaki raw po ng ginagastos nila sa mga testigo. Kaya pala, hindi kaya, yan ang naging kapalit, mga kabayan, para sa pagtestigo nila ay napakagandang bag. At syempre, mga kabayan, alang ang bag lang ang meron sila. Paano pa yung laman ng bag? Hindi po ba, mga kabayan? Biruin mo. Yung sinasabing mahihirap. Kaya nga pinasok ng mga anak nila at nalulong sa masamang bisyo dahil sa sobrang kahirapan. Di po ba? Kaya nga sinasabi ni Flaviano, di ba? Yung mga mahihirap at gustong pag-aralin ng mga anak, nagbebenta pa nga raw. Nagbebenta pa sila ng pulburon. Ang tanong natin, ito kayang mga tao na ito, itong mga pamilya, ito po mga magulang na naiwanan ng sinasabing mga anak nila, hindi kaya sila ang nagpatuloy na magbenta ng pulburon para makabili ng mga mamahaling bag? Nagtatanong lang si Kamano. At malabo po sa sabaw ng pusit na sabihin po na yan ay mga imitation at peke. Hindi po makakapasok ng Europa yan. Hindi po makakapasok po yan sa Netherlands, sa ICC, sa The Hague. Mga kaubayan, hindi po pwede ang peke doon. Peke. Hindi sila makakapasok doon. Sisitahin sila ron. Baka kunin pa sa kanila yon. Dahil bawal ang peke sa mga bansa. Kahit po sa ang bansa, kahit po sa Amerika, hindi makakapasok yan. Lalo-lalo pa sa Europe. Di po ba? Dahil nahandyan po ang sikat na bag na yan, nasa Europa. Hindi po ba, mga kabayan? Tapos magdadala ka ng peke, sasabihin mo, hindi to totoo to. Peke ito, mumurahin lang ito. Katarantaduhan yon, kasinungalingan yon. Dahil pagdating mo pa lang doon sa immigration, mga kabayan, sisitahin ka na ron. At alam nila ang peke at hindi. At hindi sila nagpapapasok ng peke. Hindi po ba, mga kabayan? Makapasok ba doon yung peke? Mga kabayan, unbelievable. Ganyan po katindi. Grabe, no? Parang nakita mo yung mga politiko, yung mga congressman, na ganyan ang mga bag. Hindi po ba? Kaya lang mas mahal po yung mga nasa yung mga politiko. 'Di ba? Yung mga congressman milyonan naman 'yon. Milyonan. Kasi ang nakukuha naman daw po ayon sa ex-marine male-maleta. Mga kababayan, male-maleta naman daw po na basura ng pera. Baka naman ang natanggap po nitong mga tao na ito doon po sa sinasabi ni attorney Baligod na binibigay po na pera lahat ng gastos ng family victims na kinausap po ni Plaby. Baka naman po isang bag lang. Mga bag naman ang binigay na pera. At syempre, libre pamasahe yan. Saan ba kukuha ng pamasahe yan? Di sa ating buwis din.
Hindi kaya? Ganyan po kasistematic po ang ginawa nila na pagpapabagsak sa mga Duterte at lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Ang pagpapatapon po nila ay systematic na systematic. Nasa script at ginasusan po umano ng isang damukal na pera para lang po maipatapon nila ang dating Pangulong Duterte di umano. Isang damukal na pera. Kung lalabas po ang katotohanan, lahat ng sinabi po ng ating pong mga ex-marine, lahat ng sinabi nila ay lalabas na katotohanan, talaga pala ang gobyerno natin ngayon, mga kabayan, ay naglukluk tayo na hindi tunay na lingkod bayan para lang po sa kanilang pangsariling interes. Hindi po ba? Kaya dito sa mga magulang, mga kaanak ng biktima, pagka pala nadikit ka sa kanila, yayaman ka pala at magkakaroon ka pa ng LB, Louis Vuitton. Mga kababayan, unbelievable. Yan po ang klase ngayon sa ating bansa. Mas pinoprotektahan po nila ang gumagawa ng kasamaan at nagbibigay po ng napakalaking problema sa ating bansa. At nakapagtataka, binigyan pa nila ng museum yan. Yung mga gumagawa ng kasamaan at nagbebenta ng mga masamang bisyo, merong pang museum, mga kabayan. Pero yung mga biktima, yung mga biniktima po nito, wala po silang pakialam. Wala pong pakialam sa mga biniktima, mga ginahasa, di ba? Chinugi, di po ba? Mga hinold up, mga ninanakawan, di ba? Grabe, wala pong pakialam ang grupong ito. At wala pong pakialam diyan si Flaviano. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang kumakalat po. At talaga po nga ako'y nagulat. Nagulat po ang inyong lingkod. Dahil nga po, ito po yung sinasabing mahihirap. Mahihirap nating mga kababayang Pilipino. Talagang kapuspalad. Pero pagdating po nung pumunta ng Dahid, ay grabe po, daan-daang libo ang bitbit na bag. Bag pa lang, mga kabayan. Unbelievable. Yan po, mga kabayan, ang umiiral na sistema sa ating bansa. Ang pera ng taong bayan, nakikita po natin kung saan po nakikita at kung saan po napupunta. Kitang-kita po. Hindi po ba? Kitang-kita natin sa mga politiko at sa mga ginagamit ng politiko. Di umano. Thank you po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy po nagsusubscribes. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, and share, thank you po sa inyo. At ganoon din po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, si Gay at Shena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at ang ating mga Marines at ang ating buong sambahanan ay maingatan po tayo sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kabayan. Taste lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.